Eco-friendly pa, nakakatipid pa yan. Patuloy na nauuso po yung tinatawag na green architecture na una naging trend abroad. Biruin niyo po yung container van, pwede maging dormitoryo. Alamin ang iba pang material na maaaring gamitin sa report na ito. Madalas itong ending ng mga hindi na ginagamit na container van. Nakatambak lang, kinakalawang at di mapakinabangan. Pero hindi na ngayon. Umabot na rin sa bansa ang trend ng paggamit sa mga yan bilang opisina, tindahan at eto nga, tirahan. Welcome sa all-male dormitory na ito na Mandaluyong. Tara mga puso, pasok tayo sa dorm ko. Sa halagang 1,500 pesos lang, pwede ka na umupa sa bed space na de-electric fan. Hanggang 2,200 pesos naman kung de-aircon. Saka pa makakita ng 24 hours na security sa isang dorm, which is wala sa iba. Then sabi ko, meron na siyang CCTV, meron siyang free wifi. Since nalaman natin na pwede pala siyang gamitin as housing, so at least nabawasan yung mga nakatambak sa pier. Maliit man ang espasyo para sa tulugan, may common room na parang sala na pwedeng tambayan ng mga tenant. Pati chandelier eco-friendly, gawa sa mga lumang bote. May charging station din at laundry station. At kahit communal ang CR, malaki naman. Gawa sa 2 container van. Dadating yung summertime, so mainit talaga. So just like him, nag-work ako sa gabi and uuwi ako ng araw, so I need talaga na naka-aircon. Pag umaga talaga, uuwi ka na lang para matulog. Tapos gabi magtatrabaho ulit. So napaka-convenience niya. At nirerentahan mo mura na yung halaga, tapos medyo safe talaga siya dito. Yan nga ang pinakamalaking hamon sa mga gumagamit ng container van ayon sa nakausap naming architect. Gawa kasi sa metal ang mga ito, kaya kailangang diskartehan ng insulation at hindi maramdaman sa loob ang init. At kahit pa hindi tulad ng karaniwang istruktura, kailangan pa rin sumusunod ito sa building code ng bansa. Yung paggamit ng container bilang bahay, sa tingin ko medyo mabilis siya kasi siguro ilang araw lang pwede niyo nang kabitan ng kuryente, pwede niyo nang lagyan ng kung ano mang utilities, no? May fire exit, may fire alarm, fire extinguisher, so kompleto po lahat. Sa Rizal, Laguna naman, gawa sa recycled na plastic na bote ang mga gusali na tirahan ng mga senior citizen. Ang mga bote, nilagyan ng construction materials gaya ng semento, graba at buhangin para maging matibay. Sa halip na itapon sa basurahan, ay inipon at para magamit sa building na ito. Bukod sa mga bote, pwede rin gumamit ng mga lumang sako na nilagyan ng lupa para magsilbing bricks ng bahay, tulad na isa ito sa Bayambang, Pangasinan. Ang paggamit ng recyclable materials, bahagi raw ng tinatawag na green architecture. Nakatipid na sa mga material na gamit, nakatulong pa sa inang kalikasan. Yung mga recycled materials kasi, sa dami ng basura natin, kailangan talaga natin hanapan siya ng gamit. Kasi otherwise, talagang matatambakan tayo ng basura.